Naramdaman mo talaga na, eto na to. Yung lalabas yung dila ng player. Lukso tapos, ng dugo. yung hina-high blood ka na parang ang sarap bagsakan ng Tempest of Blitz itong mga to eh. Parang gana, pero hindi parang. Gana talaga yung link here for Onyx Philippines. As we've seen them, na ngayon nga more on the straightforward approach sa draft natin. Tinaas ni Keller expectations natin na sa new hero. But still, they need that W kasi. So let's focus on that one muna. Feeling ko, ano yan? Yan yung mga tempo ng player na, okay, panalo muna natin yung game 1 bago natin ilabas yung bagong hero. Kasi ganoon din yung ginawa nila last season eh. Nung nalasan sila nung Masha, gano'n na gano'n yung nangyari. Pero natutunan nila na parang, guys, panalo muna natin. Kalma muna. Tayo ng momentum, tsaka natin ilabas. Kumbaga, hayaan mo muna magsilap ng konti. Oo. Di ba? Parang pag sa nag-uuling, kailangan magdingas muna ng konti. Tama. May usok dapat muna. Dapat makita mo muna yung parang mapula-pula. Oo. Tsaka mamaya natin makikita yan sa pagpasok natin for match number 2. Game number 1 between Smart Omega and Onyx Philippines. Madadamay nga ba sa hukay ang Onyx? O ibababa sila dito sa standings or magtutuloy? And we'll get that eventually upper bracket seed. Parang mapapaisip ka dito kung magiging sobrang reckless ba yung team fight for Omega na para ipipili talaga nila na gugulatin nila dito yung Onyx or medyo kalmado din, hindi masyadong nagtitake ng risk. Pero depende naman yan, depende kung paano magiging sagutan ng ating mid laners. Yeah, interesting yung naging choice ni Brusco. Usually yung mga Kalea, kapag may kasama silang assassin, they just double leash. Especially yung Ling, no, na-enjoy niya yung double leash. Pero pinili nilang puro one dito Super Yoshi. And I think ang priority nila dito is, again, makuha yung mid-control at hindi makaikot dito yung Gato at saka Joy. Kasi if, let's say, mag-double leash nga sila dito para kay King Kong habang pinaparod natin mag-recall sila, Kirk. Baka maka-invade pa rin kasi si Super Yoshi tsaka si Antorio. So, I think yun lang din talaga yung habol ng Onyx Philippines na hindi makagalaw yung mid lane ng Smart Omega. Tama naman yun. Patibayin yung backbone, kumbaga. And mid lane is one of the most important part naman din or aspeto pagdating sa early. Speaking of early, dito, sa may bandang baba naman tayo makakita ng konting petik kay Andorio. Oo, napagamit na agad si Kirk ng kanyang flicker electrifying beats din. So, parang hindi yata ganun kataas yung... hindi nag-dash in first blood para dito kay Andorio. Yeah, I was gonna say, medyo greedy yung ginawa ni Kirk doon. Although nakuha niya yung Crab, nakuha niya yung XP. Pero nakita ni Andorio na punishable yung Phobius dahil di pa naman siya level 4, wala rin yung Dark Wave. So, nag-open up yung play ng electrifying beats. And actually, makikita natin yan sa great sign of life here for Smart Omega. But still, hindi natin madedenay na ngayon palang magsisimula talaga yung masasabi natin na pwede magkaroon ng overall team fight as the turtle response here. So may bandang baba. Si okay mazuzona nila, Ferret Airstrike ginamit na rin. So Super Prince dito ay makakalatag habang si King Kong nakaabang. Retribution secured for Omega. Wow! Okay, tama ka nga, no, Athena. Early signs of life. Para sa side ng Smart Omega, yung Surge Reply pa medyo bitin pa dahil mahirap din suntukin yung Gatkacha. Even though maaga nag-level 4 si Super Prince, wala rin sa pwesto sila King Kong para kumontest. Pero yun, na naman yung, yung Sigma pattern. Lamang pa rin sa level si King Kong kahit nakapagpagong si Andorio. Kasi marami siyang pwedeng nakawin eh. And as we've mentioned nga, kailangan mag-ingat ng Onyx Philippines doon sa mga nothing to lose strategy nga. At pag final lap kadalasan, di ba, kahit sa mga runners, dyan talaga biglang nagtotodo bigay. At ngayon, bandang taas, todo bigay sila kay Jome. May kita din natin na nagkakakitaan yung ating mga players. Pero ito na si Super Prince, yata magiging target nila. Pero ang ganda na sagot na wings by wings. So ready na din sila. Pero Airstrike na masagot. Ginamit na revitalize dito kay Super Yoshi. Habang si Luis ay nakapwesto na rin. Flicker out para kay Brusco. Hinahabol si King Kong. Hoy! Nakakita ka na ba ng glue na lumilipad? Ayun si King Kong napatay. Pero si Luis napatay din. Yung pala yung damay-damay na. Ganda ng flicker ni Luis. Naabot niya kagad yung Ling. And ito yung revamped version ng glue. Napakadali talaga i-stack up ng kanyang ultimate. Super Prince, nabigyan sa middle lane. Patay Papi, Sobo, patay! At may kita natin, meron pa Tsunami Slam. Si Brusco ngayon ang magiging target na mag-counterplay yata dito sa Omega. Electrifying beats na naman. Brusco is down. I repeat, Brusco is down. Pero may datating yata dito na isang Moscow. Pero hindi itutuloy. 4-1 for Barangay. At lamang din sila pagdating sa gold.
Malaki-laki yung advantage na nakuha doon na Smart Omega. Not only that, killing Super Friends and Brusco, yung mid lane na backbone na sinasabi natin iniingatan. Oo. Agad na nabasag na Smart Omega. Ang tagal kasing hindi level 4 din ni Brusco. Even though maganda yung attempt sana nila doon kay Andorio with a feathered airstrike, nandoon yung counter-engage mula dito kay Super Yoshi and Luis, especially with the Revitalize as well as the taunts. Tapos si Andorio, nahanap kagad niya. Yeah. Tinatry niyang puwersahin yung Ling na siya yung labanan, knowing na wala rin yung Tempest of Blades, and again yung flicker mula kay Luis. At medyo namumuha ang pwersa dito for Smart Omega. Maaga tao dito sa third time. Tatamaan ng paro! Matoton pa nga dito si Kirk. Pero naman para dito kay Super Friends. Sige kung naaban ng perfect timing pero biglang nawawala yung mga buhay ng mga players dito ng Onyx. Papasok na nga. Okay rin nakita dito ni King Kong pero lalapitan ginamit ang Tempest of Blades. Mga isang player si Bruce nakuha nila. Pero look at that Blades para dito kay King Kong. Napalapag pero si Kirk lumalaban pa rin laban sa tatlo. That is gonna be a kill again for Smart Omega sabay diretso pagong para sa kanila. Nag-sign of the pogi, but still, yung malaking objective, hinayaan na lang ni King Kong dito kay Andorio. Oo, pero naiwan si Kelra sa kusina, and si King Kong, susubukan niya sana mag-invade kaso wala siyang retribution, so hindi possible yung purple steal. And nakabantay kaagad dito sila Okir para hindi maka-invade yung Ling. Pero yung mga greens naman, pwedeng kunin niya ni King Kong. Kaya doon siya nagka-capitalize. Akala natin may search na sa network ng Omega, pero looking at our Infinix game equipment naman, mapapansin natin na hindi lang basta nakakasabay dito Smart Omega, but also capitalizing din sa mga spaces na nakakreate ni Andorio, nakakapag-farm. Pero Alkelra, Eto na ang bangungot! Ang bangungot ni Andorio with a killing spree para sa kanyang Joy. Tinamaan pa nga ng araw dito. Naku, may another target na naman. It's the Monster Mage na napatay dito ni Okira. At si Brusco din, napatay na nila. grabe, sobrang constricted nung mapa para sa Onyx Philippines. Nagsisimula na ang kamandag. Onyx Philippines Op. losing control sa may middle lane. Look at Jome. Si Jome, binabasag na yung Torres sa mid. Wala pang purple buff si King Kong. Sabi sa inyo minsan, may delayed reaction yung mga kamandag na ganyan. Nagsisimula na nga ba na ma-activate yung lasso na yon? Oo, parang ano yata parang nahihirapan na dito yung Onyx kung paano ang klaseng sagot nila Oo. dun sa sinasabing poison ng Omega. So talagang yung totoo yung sinabi mo dito na restricted na or constrained na yung Onyx kasi lumalaking kalamangan ng Omega, Yeah. lumalaki din yung sakop nila sa mapa. Oo. As much as marami nakukuhang trades dito si King Kong, nakaka-invade siya sa mga jungle camps, hindi nila kinakaya yung onslaught ng Smart Omega na sabay-sabay pumapasok. And ito rin yung strategy na nakita natin mula sa barangay yesterday with the with the joy and the glue composition mula kay Luis and Andorio. Yeah. And dinagdagan pa na may taga-check kasi sila with the Bisal Arrow mula kay Okir. So nakapakataas ng aggression ng Smart Omega. So for Onyx, sila yung medyo recovery phase ngayon. Ang problema, medyo scaling din kasi yung heroes sa Smart Omega. Oh, pero maabutan ni Andorio top lane si King Kong. And as we've mentioned onto the numbers, pumapabor for Smart Omega. But we've seen Onyx na kayang magtambak sa ganon! Nakasalubong, tapos biglang ipapali pa rin dito si Andorio. Ako nakatakas pa rin yung batang maliit. Habang matutuntaman dito si King Kong, ginamit yung Tempest of Blades. Makakasakay ba sa may padera? Ang sakit na ng damage ngayon ng Omega. Imagine, 7 minutes pa lang ng laban natin pero napapa-atras na ng mga players dito ng Onyx. Habang si Kelra naman ang pinakakakapitan dito ng mga Sonics kasi makakapag-free farm siya doon sa may bottom lane pero tutuloy yata yung Omega dito sa may purple buff side ng Onyx. Okay, Grabe sila, ang no? ganda nung transition nila doon. Turtle kill, tapos saka zone out. Uy, purple Grabe buff, delikado. si Luis, yung Tempest of Blades kanina, sinubukan niya nga gawan ng flicker play pero di nangyari. Pero tinamaan ng paan. Ay, tinamaan na yung ibon. Flicker! Si Okir dito makakasecure na naman ng kill at delegado para pumasok dito sa the gold standard. So 10-3 ang ating score. 3.777k gold lead para sa Omega. Iba yung pulso ngayon ni Okira. Yung mga tama ng mga pana niya sobrang crucial. And not only that, no, si Jome lagi dito maganda yung nagiging placement at pagbasag niya ng mga tore. Oo. Sinabi natin to kanina, yung Selena para sa matchup, and ngayon mukhang nararamdaman ng Onyx Philippines. As much as super sila, iba talaga yung nature ng matchups, yung pag kina-counter ka sa draft. And lalo ngayon, mainit yung mga pindutan mula rito kay Okir. Sana naman tatama. Kakasabi pa nga lang natin. And minsan talaga pag nag-snowball yung Selena, ay tuloy-tuloy yung ganyan mga abante, forward march. And aside from that, ang pwedeng gawin nga ng Onyx, katulad nga ng ginagawa ng King Kong, mag-split push. Kaso may Andorio na checkan siya. Naku po, sinayawan bigla! Nakasalubog dito si Sigma King Kong. Kakababa lang kasi, wala pa siyang Finch Boys. Grabe, no?
nai-imagine ko sa Andorio, sabay tulo sa pangayon eh. Kapag ka ganun na sa solo kill mo si King Kong. Oo, sabi ni Andorio, nagdiling din ako. Alam ko, wala ka panlipad. Tsaka pre, ganito yung ginagawa ng mga jungle pa naghahabol kasi sa farm. Ano yan? Nandito yan. Parang oo. tingin kayo. Sasalubungin ko dito si King Kong. It's really effective para dito sa Omega. At yung pendulum na binabanggit even yesterday, sila ngayon yung gumagawa niyan Oo. against Onyx. Lane transitions lang, hawak nila yung jungle. Lahat ng galaw ng Onyx Philippines is seen by Smart Omega. Medyo ifit sa loob ng base dito yung Onyx. And ngayon, Brusco, naghahanap ng pwesto. Kasi ang problema, pwede siya i-check ng Smart Omega. Lalo pat nasa paspon yung purple ni King Kong. Tsaka ang laking bagay nung ginawa din dito ni Luis actually, na ganitong bantay sarado, kahit purple ba pa lang ni King Kong, which na leaves Onyx Philippines na dehydrated. Sobrang nagkukulang sila doon sa pwede pang farm ni King Kong. Kung kanina, kaya niya pang palitan na pabarya-barya ngayon, 5K established gold lead para sa Smart Omega. Sabay Lord agad para kay Andorio. Sobrang hirap pa naman din mag-ling or any assassin hero pag wala kang purple buff. Tapos lagi pa natatimingan. Actually, hindi lang yung purple buff ngayon natatimingan eh. Kung saan din siya nag-split push, Yeah. alam kung saan yung pinakapupuntahan. Yep, namamatch siya ng Joy, which is very rare na mangyari dahil lamang na lamang talaga Alam pagdating na sa alam eh. mobility Op. yung Ling. Pero because of the disparity, talagang mahihirapan Part dito si King two. Kong. Op. Kasi may Finch Boys. Pero hirap siyang hirap siyang mag-match ng side lane. Pwedeng stun to Oh, okay, Ako malalaglag na. pa. Ayun na na-immobilize. So, kita natin na talagang pinag-aralan nga dito ng Omega yung pattern ni King Kong dahil lagi nga Oo. nakakasalubong. Kabisado eh, no? Nakikita rin natin ngayon for Smart Omega, tila ba kahit yung muscle memory na meron yung Onyx Philippines, check na check nila. Sabay sa pagangat dito, yung paunang Lord na mabilis na matutunaw nila Kelra. But with that, ay tila ba nakaangat din at pumapabor sa Smart Omega, Aray mga ko minion naman. wave na dumadaan, pati yung pana talaga naman pasok sa banga. Alam mo- May hit rate to, feeling ko nasa 60% to eh. Mataas-taas Tsaka yun. minsan ano yun parang nang mind games na yun Pagka tinamahan ka ng una, parang feeling mo lahat ng araw, tatama ang ending, nasasalo mo lahat. Oo, yung konting kababaw pag malapit na yung pana, minsan yung tao nagiging magnet. Igagalaw mo, di Ano ba? po yan? Psychology yan na minsan parang pag sinusubukan mo iwasan, maglalakad ka pa papunta ron. Nangyayari siya sa akin madalas. Oo, Imbis na ako din, pumlikar ako din. palayo, pumlikar ako paharap. Pero Akin ngayon, parang igigilid ko lang to the left, yung pala to the left din yung Oh, yung pana. yung pana. Sana hindi na lang ako gumalaw. namamanifest kumbaga. Actually, ano yan, totoo yan. Kasi yung tao, usually masanay tayo sumalo. So, medyo, sa lahat ng bagay naman. Sinasalo kasi natin. Tama. So, Yeah. medyo pagkakabado ka, nagde-default tayo sa mga mannerisms natin, sasaloy natin yung pana. Pero kasi ang mga dapat sumalo dito sa laban natin, of course, are roamers na nga lang din. Kaso nga lang, si Brusco, hindi niya rin afford na mapigilan siya on his tracks. As you've mentioned nga, draft pa lang, Level 9 showstopper kasi yung meron dito for Smart Omega. Laging meron may follow-up after that arrow. At ngayon, 11-3, may kataasan point difference kill score pa lamang. 6K gold lead for Smart Omega. At in less than 1 minute, ay magre-respond na ang pangalawang Lord sa laban na to. Yeah. Conversion na talaga yung nahanap dito ng barangay, yung pwesto sa Lord, yung slow lane, they have to check all the Yep. boxes. Kasi keep in mind, Onyx Philippines pa rin itong kalaban nila. Ilang beses na natin nakita yung Onyx na kahit 7K gold lead yung kalaban, bigla mo makikita 2 minutes later, nasa base na ng kalaban At yung Onyx. kadalasan, bawat clash, kinakalahati nila yung ganyang kalamangan. Oh, tsaka kahapon yung laban ng Omega tsaka AP Brent parang Yup. nasa 10K, 6K gold lead din yung Omega tapos biglang nabaliktad ng AP Brent. So parang ang Oo. pinaka-challenge mo ngayon for Omega, kailangan nilang tapusin ngayon yung laban at hindi na pahabulin yung Onyx. To retain and finish your position here, yun ang isa sa pinaka-mission talaga at puso para sa Smart Omega. Kaso isa nga lang doon sa kanila magiging action plan is putulan ng pwede maging pag-capitalize si Sir King Kong katulad nung purple buff na hindi na Kaso, nga niya nawakan. Nag-retry si Andorio. I think confident dito yung Smart Omega na hindi ko contest si King Kong. Medyo matagal pa yung retry. Pwede nilang patagalin to. Pero yung slow lane ay nakatulak na. Aabot na si Nakaready King Kong. yata! Retry! Okay, pero si Andorio Boom! na doon pa rin. Habang sinalubong natin sa Blades, madidikatan ba nila? So ganun ko confident. So hinabol si King Kong pero good thing para dyan sa Omega na secure pa rin nila yung Lord. Ito yung essence ng chaotic team eh. Yung mga teams na sanay sa macro, hindi nila gagawin yan. Oo, and Ni-risk nila. and Muntik pa makuha ni King Kong. Tama, and that's the element of surprise. You never know what will happen kasi nga for Smart Omega, nothing to lose pero everything to win naman at mamarcha siya sa pinakabase. Tingnan natin kung matatapos ba to ng Omega kasi nandun sa may bottom lane. Si King Kong may flicker in para sa kanila pero asik naman para kay Super Friends. Sabi si Kirk Harris wala na buhay. It's gonna be a shutdown. No way. So lumalaban ngayon mga players na Onyx. way. Hala, biglang nababalagbag. Pero killing spree na din si Jom at si Kello naman. Nakikita natin din yung mga sibot. Prince, ng Prince, Mongo. Prince. Look at Super Friends. Hinahabol ni Jom. Double kill na para sa Bruno
makikita natin ngayon with a Maniac. So ang matitira para dumepensa sa side ng Onyx ay si King Kong at ang Barangay Omega. Game number 1. What the hell? Shaking things